Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, August 19, 2026. So, bumigay na yung index stocks natin. Marami sa mga blue chips nalaglag for today's trading. So, may premonition naman na siya from the past few days na medyo mahina talaga yung foreign buying natin, di ba? So, ngayon, mas malakas pa. So, meron tayong net foreign sale na 865 million. Kaya nag-drop na yung index natin ng negative 1.7%. So, papunta na nga tayo dito sa support malapit sa gap dito sa MA 100. So, nag-close tayo 6,158.34. So, in preparation na rin siguro to ng mga traders po dun sa long weekends natin, diba? So, Ninoy Aquino Day sa Friday. So, wala tayong pasok. So, most likely, kaya lumabas na yung ibang mga traders natin. Tapos yun nga, ilang araw na rin naman na papansin natin na malalakas yung net foreign buy. Tapos yung kahapon, di ba yung Dow G natin, pinilit lang na paakyatin yung itsura ng index. Okay? So, nonetheless, meron pa rin mga gumalaw ng mga individual na stocks pero lahat ng indices natin is nasa red for today's trading. Okay? So, ganun din naman yung galawan ng US market. Baka same sentiment tayo. Yung gera, so sabi, hindi pa daw masyadong malinaw ulit kung ano yung final na direction. Kasi hindi pa rin naman tapos. So, US market laglag kagabi, tapos yung futures laglag ulit. So, ganun din po kung pansin nyo sa European stocks, mapula at saka majority ng Asian markets, mapula. So, ang medyo steady lang sa atin yung cryptocurrency kasi nasa 64K pa rin naman si Bitcoin natin. Okay? So, no choice. Basahin na lang natin kung ano yung galaw ng mga medyo gumalaw na stocks. Nagsama din naman tayo ng mahina dito, si FPH. Nag-drop siya ng 7.57%. Pero yung iba umakyat, NRCP, breakout yata to, no? 11.34%. So meron siyang 346K net foreign sale. Si Bloomberry, ayan, may follow-up siya, 8.82%. Kahit na medyo pangit yung earnings. So, negative 2.95 million. Net foreign sales, si Aslag, first time ulit natin nakita din, 8.34%. Meron siyang 317K net foreign buy. Ionics, siya naman pumalit kay IMI. So, 6.83%. Another super breakout na to, no? Ilang araw nagbe-breakout. So, breakout candle ulit. Tapos si Tugs, gumalaw din, 3.76%. Negative 2.15 million net foreign sale, and FH nga minus 7.57%. Okay? So mapula, majority ng mga blue chips. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Always due diligence po kung ano yung stocks yung bibilin mo. Okay? And follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews. Subscribe ka lang po dito, or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So check mo lang po yung mga daily uploaded videos, company reviews, mga sample trades sa market. Enjoy na lang natin yung long weekends. Tapos basic indicators, technical analysis, and then fundamentals, yung mga risk management natin sa market naman. Okay? So sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga crypto related vlogs naman. Okay? Social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa mga posts, or dito sa Facebook page. Ayan, double check mo lang po. Sa Twitter naman, tignan natin yung mga balita, mga reposts natin. So, maaga naglabas si Philippine Stock Exchange. Ayan. So, mapula lahat ng indices natin. Pinakamalakas yung drop services, sino ICT siguro to, negative 2.68%, followed by malakas yung mining, no? O, profit taking, negative 2.6%. Tapos si industrial, negative 1.64%. Pero lahat naman mapula. Si property, konti lang yung drop, negative 0.08%. So, anyway, ghost month pa naman during this time. So, siguro expected na another 865 million na net foreign sale. Ayan. So, yun yung worry natin na
gumagalaw yung ibang stocks pero yung mga blue chips, laging net foreign sell po sila. Okay? So ito yung mga net foreign na ito yung closing pala ng index natin. Kala ko yung individual stocks, ito siguro, ang daming bumagsak sa mining. 53% naman. Okay, ewan ko lang kaninang closing. Silipin na lang natin mamaya. Jollibee Foods Corporation brand, Tim Ho Wan secures full ownership of its North America business while giving its partner full ownership of Japan franchise operations. Okay? So, ito yung mga gainers and losers na. So, tignan mo na lang. Medyo malabo, no? So, doon na lang kayo invest sa mamaya. Tapos, si ASEN divests up to 49% of India RE unit to DIRO o DIRO. Unlimited Renewables completed the execution of subscription and purchase agreement. So, PhilWeb, pullback yata ito. Yung kanyang earnings, positive naman siya, 17.85%. Tapos yung balita sa ito. Ito isang siguro cost na rin, no? Kasi tumataas ulit yung oil prices, so mataas yung inflation. And then Trump says no talks is scheduled with Iran as he teases action in Hormuz Strait. Ayan. So tapos 'di ba yung Canada, binigyan niya ng 50% tariffs, yan, naghahanap naman ng kaaway si Donald Trump. Share buyback, OPM, SM, URC, at saka si Mrs. Yi. ABS-CBN eyes mid-2027 turnover of Quezon City property to Ayala Land. Di ba binenta niya last time? So SMPH said corporate demand for premier suite has been strong since their July 9 launch. Okay. So negotiations between US and Canada have hit a critical impasse with fading hopes of last-minute deal to avert fresh sweeping tariffs. Ayan, naghanap ng away talaga si Donald Trump. Ayan. IRIT expects SEC approved by end of 2026 for its proposed 17 billion property for share swap. Lagi siyang no? Meron siyang share swap. So sa closing natin, bakit si PH? Tama ba to? O kahapon to? Kahapon, ayan, mali po ito. Kahapon tong repost natin. Okay? O kahapon na pala to. So, yun lang, konti lang pala yung yung update natin na balita for today sa market kasi mapula, ayan, ayaw nating tumingin masyado kanina. Okay, so patalastas ulit. Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Okay? So, punta tayo dito sa index. So, yun na nga, bearish. So, nakakatotoo na yung pagka-bearish natin sa market. So, anyway, yung last na discussion natin, malapit dito sa MA 100, di ba? Malaki nga yung range. Kasi tataka tayo, market yung index tapos hindi naman nadadagdagan yung foreign buyings. Ayan. So, bumigay yung index natin. Ayan. Sumabay din siya sa ibang markets. Ayan. So, 6,158, negative 1.7%, and then 865 million net foreign sell. Pero kung titignan mo, maraming winners, di ba? Ayan, medyo kulang kasi yung volume ng iba. So, ang kinuha ko lang is yung mga more than 1 million. So, nanguna nga si NFCP. Ayan. Pumitik siya kanina pero nag-profit taking. So, meron siyang babalikan dito sa resistance area. Tapos si Bloom, 8 point, ito maganda, no? Nag-breakout ulit. 8.82%. So, pa-recover na si Bloom. Hyonix, yan, pitik ulit. Walang natin bukas kasi long weekends nga sabi natin, ba? 6.83% up. FCG, 6.56. May volume to. Okay, hindi ko nakita, konti lang pala yung yung trades niya. So anyway, siya na yung nalista natin. Treat, nag-bounce 6% or nag-open, nag-close pala to ng nag-drop pala to kahapon. Ayan, bumawi siya ngayon. Tapos si DHI, 3.51. Ito, mukhang pa-breakout pa si DHI. Tapos lastly, MREITs, 1.93%. Okay. Kakabigay niya lang ng dividends. 1.88 pero yung drop niya.
more than 1%. So, yan, babalance mo din minsan eh. Okay, so sa losers natin, ang una si FPH, ayan. So, after ng gap up, nag-gap down, nag-ano siya, pullback. Negative 7.57 si APX Mining, nauntog, minus 5.3, bukas kaya. SPNEC, nag-trap si SPNEC, minus 4.84%. Tapos si PXP, minus 3.93. Ayan, hinain na niya yung breakout. And then si GGS, minus 3.56. And CNPF, minus 3.59%. Okay? So, mahina. Mahina po yung majority ng stocks. So, makita mo naman yung mga blue chips. ICT, ito siguro humila. Negative 3% siya. Oh. Okay? SM, minus 2%. So, marami sa mga blue chips is nalaglag. Meralco, minus 2.65. Nakabawi na ba si Meralco? Ayan, ayaw gumalaw ng chart natin. Mahina rin yung internet. Ayan. Okay? So, okay lang. So, balik tayo dyan mamaya. Then, global markets muna. So, mix yung dalawa ng futures. Medyo nakabawi na. No? Mapula yung tingin ko sa kanya kanina eh. So, medyo bumabalik na yung futures. Tapos, S&P plus 0.03%. Dow Futures plus 0.11%. Nasdaq minus 0.2%. Okay? So, mapula kahapon, and then mapula din ngayon yung majority ng Europe. Sa Asia markets, ayan po, laglag din. So, Taiwan, 5.8% na naman. Oh. Si Korea. Korea pala to. Grabe sa Korea, no? Lalaki ng drop. Minus 5.8%. Hopefully, hindi naman tayo umabot dyan. 6K to 6.4K na galawan, no? Okay? So, cryptocurrencies, medyo malakas sila ngayon. Bitcoin 64K, Ethereum 1.9, DNB 602, si XRP $1, 77 na si Sol, and Dodge 0.07 pa rin. Okay? So, balik tayo dito and pag-usapan natin yung trending stocks. Okay? So, unahin po natin si NRCP. Meron pa rin naman pumipitik sa mga stocks natin, kaya lang medyo mahirap ng jambahan itong mga to, no? So, anyway, ano bang catalyst natin dito? Okay. Maganda yung earnings ni NRCP. Kahapon yata yung breakout ni di ba? SCP natin. So, kumita siya ng 200 million, 41.45%. So, hopefully, kasi maganda yung earnings, bumalik siya ulit dito sa 1.17. Nag-fill the gap siya, Tapos, pinaka-support natin is yung malapit dito sa gap area natin. So, medyo overbought siya, RSI 71. Ayan. Pero pwede pa rin pitikin, no? Kasi may challenge siya dito ulit sa 1.17. Okay? So, nag-close siya 1.08, up ng 11.34% and 346K net foreign buy. Next, congrats kung meron kang Bloom. Okay lang, matatag tayo sa mga overbought na stocks. So, pumitik si Bloom natin. Nag-up siya ng 8.82%. So, 2.59 na yung closing niya. Then, negative 2.95 million. So, maganda. Overbought ng konti din. RSI 72. Pero nasustain natin yung trend ng MACD at saka yung malakas na trend ng price action natin. So, dudugtong ko lang to and then siguro pwedeng maging reference para sa support level natin. Kasi yung ginagawa niya, ito, finifill natin tong dalawang gap or rather yung breakdown ng price last time. Okay? So, pabalik tayo dito sa dito sa 1 point, siguro dito na lang, 2.7. Ayan. Kasi yan yung pinaka resistance natin sa kanya last time. And then, ayan, mapapansin natin malaki yung niya, yung trading range. Ayan. Okay? So, panalo na rin, no? 2 beses umakyat ng malakas for the week. So, nag-close siya, yun nga, 2.59 pesos. Okay? So, next, si Aslag, yung mga hindi natin nakikita last time, lumalabas ng pakonti-konti. So, Raslag naman ngayon, parang may balita to nung isang araw. Ayan. So,
Okay, so retest ulit tayo ng resistance. Tignan natin kung hindi siya sideways bukas. No? Malalaman natin kung itutuloy nila yung breakout niya. Pero konti lang yung trades niya. May konting volume lang pala siya. Okay, anyway, maganda yung galaw. So Catalyst, good earnings din. No? 212%. Okay, so nag-close po siya 1.12, 8.74%. And then 300K net foreign buy. Next, Ionics. So malakas pa rin yung sipa. Hindi pa yata tapos si Ionics natin. Yun na, 118%. Ayan. So mukhang may pattern, no? Yung mga malalakas yung earnings yung pinupuntahan for today's mga trading natin. Saglit. Ang layo ng resistance no? So dito sa bandang taas, okay. Tingnan natin kung abot tayo ng 2.58 o baka mag-pullback na rin, no? Kasi overbought na masyado yung yung price action. Parabolic na yung niya di ba? So may tori na yung kandila natin. Pwede ba to? Pwede rin, no? Okay, pwede natin ibaba dito sa 2.41 based sa Fibonacci natin and then gawin na lang natin support yung previous retest dito sa malapit sa 1.91. Okay, so yun na lang muna. Trend channel, wala. Hindi natin mag-drawing yan. Medyo mahirap kasi parabolic yung galaw. So watch out na lang kasi Aris ay 83. Yan. Pero malakas kasi yung niya, no? Yung pasok ng buyers. So nag-close siya 2.19, up ng 6.83% and then 198K net foreign buy. Okay? So good. Next, si Tugs. So hindi pa nauntog si Tugs natin. Additional movement ulit from, di ba malakas yung galaw nito kahapon. Ayan. So pumipitik pa rin siya. Balik ulit natin din. Ano na tomato? Parabolic na kasi lalaki ng mga kandila. Yan. So, lagay ko na lang dito. Prediction lang naman. Ayan. So, lagay ko na dyan. And then, pwede ba natin i-trace yung yan, support. Yan. Pwede rin siguro. Yan tayo titingin sa kanya ngayon. Okay? So, ganyan na lang. Meron pa tayo sa kaliwa. Okay. Ito. Ayan. Meron tayo dito. Okay, so yun na lang muna. Titignan natin 1.57. Hopefully, umabot tayo kasi overbought na rin siya. So watch out na lang bukas kasi mahaba long holidays. Pero minsan may mga tinutulak na pag ganyang bakasyon din, no? Lalo wala tayong mapuntahan na iba. Okay, so bullish yung RSI, overbought 76. Nag-close 1.38, 3.76%. Pero 2 million net foreign sell. Okay? And then, lastly, si FPH. So, pullback na. Ito yung worry natin sa mga pag naghabol tayo sa mga high flyers na stock. So, nauntog siya. So, nag-retest siya, nag-breakout, and then saka naman siya nag-profit taking. So, mukhang i-retest natin yung support muna bago siguro umarangkada si FPH. Ang may presyo kasi si FGen, di ba? 36, 35 yung yung presyuhan. Pero ito, wala naman to si FPH natin. Nasama na lang siya. So, bullish pa rin naman yung RSI levels. Kailan malaki. Bearish engulfing candle tayo. So, watch out na lang. Nag-close po siya 106 minus 7.57% and then 510K net foreign sell. Okay? So, ingat na lang tayo bukas kasi long weekends nga. Hopefully, bounce bukas. Ewan ko lang kasi wala tayong masyadong buyers sa market muna. Okay po, so yun lang muna yung ating review. Bago tayo mag-close ulit, please don't forget to subscribe sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang po. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat.